Life After Prison by Silencio, Kabanata 131. Hindi lang tayo lalabas para mananghalian. Sa tingin ko dapat kumain man lang tayo sa 5-star hotel. Yun lang naman ang paraan para ipakita mo sa amin na mahal mo ang kapatid ko, diba? Kung hindi mo iginagalang ang kanyang pamilya, paano mo mapapatunayan na mahal mo siya? At saka, para sa isang taong kayang magbayad ng ganoong halaga ng dote, hindi siya mag-abala sa pagbabayad ng tanghalian. Sinabi ni Megan. Hindi siya tanga. Kung talagang ganoon kay Aman si Severin, papayag siyang ilabas sila para kumain ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, kung siya ay nag-alinlangan lamang ng kaunti, nangangahulugan ito na pinipigilan lamang niya ang oras nang siya ay nangako na ibibigay ang dote. Sinaman niya ng tingin si Severin para subaybayan ang reaksyon nito. Oo naman. May idea din ako. Sagot ni Severin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Severin nang hindi man lang nag-isip at walang pakialam na sumagot. Ang magulang ni Dayan ang magulang ko. Tingnan mo kung gaano kalaki si Celine ngayon. Hindi ko pa kayo nailibrerang pagkain. Dahil ito ang unang pagkakataon na bibili ako ng tanghalian, kailangan nating pumunta sa isang magandang lugar. Master, dapat ba kaming sumunod sa iyo upang protektahan kayong lahat? Tanong ni Wendy matapos itong mapag-isipan. Napaisip si Severin bago sumagot. Hindi ngayon. Kakain lang kami sa labas at andito rin naman ako. Pero kailangan mong sundan ang magulang ko o ang asawa ko kapag aalis sila sa hinaharap kapag wala ako. Oo, Master. Tumugon ang magagandang babae sa pamamagitan ng pagtango ng kanilang mga ulo. May mga bodyguard pa kami na nagpo-protekta sa amin ngayon. Hindi pa rin ako sanay. Tumawa si Maurice. Ang malaking pagkakaiba sa kanilang buhay ay nagtaka siya na siya ay parang nananaginip. Master, dahil wala kaming gagawin ngayon. Pwede bang mamili kaming 6? May gusto sana kaming bilhin. Humingi ng pahintulot si Lily kay Severin. Oo naman. Magmamili kayo kung nais nyo. Okay lang na lumabas kayo kapag walang kayong gagawin. Ngunit sa ilalim ng kondisyon na dapat may nagpo-protekta sa kaligtasan ng aking magulang kapag lumabas sila kung wala ako. Maliban dyan, libre ra kayong lahat na gumawa ng mga plano. Ito ang sagot na ibinigay ni Severin pagkatapos ng pagsasaalang-alang. Salamat sa iyo, Master. Nagpalitan ng tingin ang 6 na magagandang babae sa isa't isa at natuwa sila. Ha! Mula nang hindi na naging general manager si Dayan, wala na kaming sasakyan para makalibot. Alam mo ba kung paano kami nakarating dito ngayon? Kailangan nating sumakay ng taxi. Nakakaawa. Reklamo ni Megan. Nang nasa pintuan na sila, napatingin si Megan sa Chevrolet na nakaparada sa garahe. At least may murang sasakyan si Dayan. Tingnan mo kami. Wala man lang kaming sasakyan. Huminto siya at sadyang pinapahirapan si Severin. Oh, Severin, ano ang iniisip mo? Ang ibig kong sabihin ay kung kaya mo ang dote, bakit hindi ka bumili ng Audi o BMW na mga sasakyan sa halip? Hindi ba masyadong mababang klase ang Chevrolet para sa mga taong nananatili rito? Sa sandaling sinabi iyon, nahulog ang puso ni Felicia. Talagang inaabangan niya ang pagtanggap ng dote mula kay Severin. Ngayong sinabi ni Megan na ganoon, iniisip niya kung kaya ba talaga ni Severin na ilabas ang dote. Kung talagang ganoon kay Aman si Severin, nakabili na siya ng mas magandang sasakyan. Huwag mong sabihin sa akin na niloloko talaga ako ng batang ta. Naisip niya. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Paano kung niloloko lang siya ni Severin at nagkasundo sila ngayon? Kapag nagkaayos na sila, mas magkakaroon ng nararamdaman si Dayan sa akin. Sa oras na iyon, maaari niyang hilingin kay Dayan na magmakaawa sa amin na tanggapin sila. Mahirap talagang sabihin ngunit tiyak na may posibilidad na mangyari ito. Life After Prison, Kabanata 132. Sa isiping iyon ni Felicia, biglang naging malungkot ang mukha niya. Severin, hindi ba dapat bigyan mo kami ng paliwanag kung bakit ka bumili ng ganitong murang sasakyan? Walang alinlangan. Alam na alam ni Severin kung ano ang kinatatakutan ni Felicia. Hindi ito nag-abala sa kanya. Ngumiti siya. Gusto ko talagang bumili ng mas mahal na kotse tulad ng Audi, BMW, Ferrari, o Porsche,
ngunit sinabi ni Dayan na hindi ito kinakailangan. Gusto niya lamang ng isang normal na sasakyan na magdadala sa paligid. Wala akong pagpipilian pero gusto kong pakinggan lahat ng sinasabi ng asawa ko. Bibili ako ng kahit anong gusto niya. At saka, sa tingin ko ito ay isang magandang kotse. Kasya itong lahat sa atin. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Dayan. Walang sino man ang talagang tatanggi sa isang mas mahusay na kotse. Sa oras na iyon, hindi niya alam ang halaga ng pera ni Severin sa kanyang bangko. Kung gagawin niya, malamang nahihilingin din niyang bumili din ng mas magandang kotse. Sa sandaling iyon, naisip niyang si Severin ang naghahabol ng pera nang ipagsapalaran niya ang lahat para sirain ang kasal nina Lucy at Easton. Kung handa si Severin na ipagsapalaran ang kanyang buhay dahil sa perang iyon, ipinapalagay niyang mahirap siya at napakadesperadong maghanap ng pera para gawin ang ganoong bagay. Sa pagbabalik tanaw dito, alam niyang mali siya. Mayaman si Severin pero lumaban pa rin siya para maibalik ang pera dahil ang pera ay pera ni Judith at pinaghirapan nila ni Maurice para kumita. Dayan, ikaw ba talaga ang nagpabili sa kanya ng kotseng ito? Nagkatinginan sina Felicia at Megan at itinoon ang kanilang atensyon kay Dayan. Nahihiyang ngumiti si Dayan at tumanggo. Oo, ginawa ko. Naisip ko lang na kumuha ng kotse para sa mga layunin ng kaganhawahan. Sa bagay, kalalabas lang niya sa kulungan. Mas mabuti pang kumuha kami ng hindi masyadong pasikat na sasakyan. Dayan, tinutulungan mo ba siyang lokohin kami? Masasabi mo lang na wala siyang pera para makabili ng mamahaling sasakyan. Kung siya ay talagang may pera, ang pagbili ng isang Audi A8 ay wala sa kanya. Maaari kang maging mahinahon ngunit hindi masyadong mababa. Hindi na natiis ni Megan. Kung saan niya ito nakikita, niloloko sila ni Severin at pinagtatakpan siya ng kapatid niya dahil kay Celine. Megan, hindi ako nagsisinungaling. Talagang mayaman si Severin. Ngumiti ng mapait si Dayan. Sa wakas ay naintindihan na niya ang pakiramdam na hindi makapagbigay ng kapani-paniwalang paliwanag. Sinabi niya ang totoo ngunit wala ni isa man sa kanyang pamilya ang naniwala sa kanya. Talaga? Kung ganoon nga, bakit hindi mo hilingin sa kanya na bilhan kami ng kotse? Sigurado akong hindi naman yun sobra-sobra, di ba? Inilibot ni Megan ang kanyang mga mata. Oo, nang lumabas ang proposal na iyon, nagliwanag ang mga mata ni Felicia. Humakbang siya at ngumiti kay Severin. Ang aking kahangahangang manugang. Dahil handa ka nang ibigay sa amin ang dote, hindi naman malaking problema ang pagbili ng sasakyan namin ni William. Tingnan mo kami. Wala man lang kaming sasakyan. Hindi masyadong maginhawa lalo na kapag si William ay kailangang pumasok sa trabaho. Siya ay bumabiyahe papunta sa trabaho gaya ng sinasabi namin. Hindi nakaimik si Severin. Masyadong mapagmataas si Felicia, lalo na kung paano niya payag na tawagan si Severin para lang magpabili ng sasakyan. Sa kabila ng peke at mapagpanggap na pakiramdam, masaya si Severin na tinawag siya ng ganoon. Naisip niya kung paano siya nagkaroon ng pera na hindi niya kayang tapusin sa buong buhay niya. Pagkatapos sinabi niya, Felicia, tama ka, isang kotse lang. Pumili ng isa. Maaari kang bumili ng anumang kotse na mas mababa sa $150. Bayaw. Paano naman ako? Kailangang pumasok ng aking ama sa trabaho. Ako. Hindi pa ako nagtatrabaho pero maaga o huli, kailangan kong magtrabaho. Magiging mahirap para sa akin kung wala rin akong sasakyan. Sabi ni Megan. Nang malaman niyang malaki ang budget ni Severin, gusto rin ni Megan na tawagan siya ng matamis. Anong tinawag mo sa akin? Bayaw. Sandaling natigilan si Severin. Maya-maya ay humajejek siya. Hindi ka ba tumanggi na tawagan ako dahil sa tingin mo ay mahirap ako? Bakit mo ako tinatawag ng ganyan ngayon? Kung bibilhan mo ako ng mamahaling sasakyan, tatanggapin kitang maging bayaw. Ngunit huwag kang maglakas loob na subukang lokohin kami. Inaasahan namin na hindi bababa sa 1 sentimo mula sa dote. Sabi ni Megan. Life After Prison, Kabanata 133. Megan, anong ginagawa mo? Hindi na nakayanan ni Dayan. Bibilhan ni Severin ng kotse si tatay para makapagmaneho si tatay papunta sa trabaho. At napakabait niya. Bakit mo hinihiling kay Severin na bilhan ka rin ng kotse?
Kakayanin mo ba ang pera kung may kotse ka? Sinong nagsabing hindi ko kayang maglagay ng gas sa sasakyan? Basta may sasakyan ako, kakayanin ko. Malamig na sumangot si Megan at muling nagmakaawa kay Severin. Ano ba naman yan? Bibili ka rin lang naman ng isa. Ang isa pa ay hindi masyadong marami. Napangiti si Severin. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Magiging bayaw mo pa rin ako. Mayroon akong sapat na pera na magtatagal sa akin ng 10-10 ulit na buhay. Ang pagbili ng kotse para sa iyo ay hindi isang mahirap na gawain. Talaga. Natuwa si Megan sa narinig. Kahit na iniisip pa rin niyang nambobola lang si Severin. Kung talagang kasing yaman ni Severin ang sinabi niya, makakatanggap siya ng kotse. Kung hindi, ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan siya at maihayag niya ang kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, ito ay isang panalong-panalo na sitwasyon para sa kanya. Pero 10 beses mo akong tawagin na bayaw. Kung hindi, hindi bibili ako ng kotse para sa iyo. Ngumiti ng masama si Severin. Walang problema. Bayaw, bayaw, bayaw. Sa katunayan, walang pakialam si Megan tungkol doon. Alang-alang sa mamahaling sasakyan, hindi niya naisip ang tawagin si Severin bilang kanyang bayaw. Natatawa si Severin. Sabi nga sa kasabihan, ang mga regalo ay nakakabulag sa mga mata. Kailangan lang niyang ayusin si Megan at ang iba ay wala. Sa hinaharap, siya ay nasa tabi niya at tutulungan siya. Noon, wala nang magagawa ang mga magulang ni Diane kundi tanggapin siya bilang asawa ni Diane. Nagpalitan ng tingin sina Maurice at Judith. Ang weird ng mukha nila. Nagbibiro ba ang anak natin? Ganyan ba talaga kalaki ang pera niya? Marahil ang misteryosong savant ay nagbigay kay Severin ng tontoneladang pera. Kung titignan, totoo nga. Ang pag-iisip na gumastos ng malaking pera ay tumama kay Diane. Sinaman niya ng tingin si Megan. Nasaan ang ilalim na linya mo? Akala ko hinahamak mo si Severin noon. Bakit ang sweet mo ngayon sa kanya? Nagtaas ng ulo si Megan. Mababa ang tingin ko sa kanya dahil akala ko mahirap siya. Hindi naman siguro siya mahirap gaya ng naisip ko simula nang nangako siyang bibilhan niya ako ng mamahaling sasakyan. Baka tumahol lang ako sa maling puno. Tara na, maaga pa naman ngayon. Maaari na tayong magtungo sa Auto City para bilhin ang sasakyan ngayon. Pagkatapos nito, maaari na nating imaneho ito para kumain ng tanghalian. Iminungkahi ni Felicia dahil nag-aalala siyang pagsisihan ito ni Severin. Tama iyan. Tama iyan. Severin, nangako ka sa akin. Tinawag na kita gaya ng hiniling mo. Kung hindi ka bibili ng mga sasakyan, walang sasabihin kung ano ang gagawin namin ni nanay sa iyo. Mabilis na sabi ni Megan. Oo naman. Sumakay na tayo ng taxi. Sabi ni Severin. Maya-maya, sabi niya kay Diane. Diane. Bakit hindi rin tayo bumili ng bagong sasakyan? Ito ay magiging mas maginhawa kung mayroon tayong dalawang kotse. Tiningnan ni Diane si Severin at sinabing. Sa palagay ko ay hindi patas ang pakiramdam mo na mayroon silang mas mahusay na mga kotse at gusto mo rin itong maramdaman. Hahaha. Bakit hindi? Tumawa ng malakas si Maurice. Sa mga oras na iyon, tahimik lang siya. Bata ka pa at dapat magmaneho ka ng mas magandang sasakyan. Para hindi ka mababawasan ng tingin ng iba. Kaya naming magmaneho ng Chevrolet ang nanay mo kapag libre kami. Naaalala mo ba na ako ang may lisensya sa pagmamaneho ngunit hindi ikaw? Life After Prison, Kabanata 134. Iginala ni Judith ang kanyang mga mata kay Maurice at ngumiti habang pinaalalahanan si Maurice. Napataas ang kilay ni Maurice at sinabing, madali lang. Magpaparehistro lang ako para sa kurso sa pagmamaneho at matutunan ko ito. Ngayon ay may sasakyan na tayo para magmaneho, tiyak na dapat akong kumuha ng lisensya sa pagmamaneho. Oo, iyan ang paraan upang mag-isip. Hindi na kayo mahirap gaya ng dati. Isa pa, hindi rin kayo ganoon katanda. Dapat kang matutong magmaneho. Baka pwede pa kayong magbiyahe sa hinaharap. Ang ganda diba? Sumama sa usapan si Felicia. Magandang pakinggan. Felicia, napakagandang mungkahi niyan. Maaari naming isipin ang tungkol sa pagpunta sa mga road trip.
Narinig iyon ni Maurice at kumislap ang kanyang mga mata. Wala silang magawa dahil mahirap sila noon. Ngayon na mayroon na silang pera at oras, oras na para sa kanila na magsaya sa kanilang buhay. Tara na, oras na para kumuha ng taxi. Tuwang-tuwa si Megan nang malaman niyang magmamay-ari siya ng kotse at mamumuno sa digmaan. Maraming sasakyan sa Auto City. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa Auto City. Pagkatapos ng ilang tindahan, napakunot ang noo ni Megan, nag-isip sandali, at sinabing, Severin, maaari ba nating tingnan ang Mercedes-Benz? Tumanggaw si Severin. Walang problema. Tara na, mabilis na paalala ni Diane. Megan, alam kong may sinabi si Severin sa loob ng $150,000. Nangangahulugan ito na maaari mo ring bilhin ang mga nasa $30,000 hanggang $40,000. Ito ay hindi kinakailangang nagkakahalaga ng halos $150,000. Ano ba naman yan? Napakunot ang noo ni Megan nang marinig iyon. Diane, ito ang una kong sasakyan. Bakit mo sinisira ang saya para sa akin? Hindi rin masaya si Felicia. Diane, si Severin ang nagsabing hindi problema. Bakit ang kuripot mo? Pamilya niya rin kami. At kahit kailan ay wala pa siyang binili para sa amin. Kaya tumayo ka lang dyan at manood. Ngumuso si Diane at wala nang ibang sinabi. Wow! Ito ay napakarilag. Tingnan kung gaano kataas ang pakiramdam sa pulang kulay na ito. Gusto ko ito. Maya-maya, nakita ni Megan ang isang kulay pulang GLE na sports car. Nasa sabik siyang tumakbo at inilagay ang sarili sa bonnet habang tinatapik ito ng mahina. Severin, gusto ko ito. Akin na lang ito. Wala pang $150,000 ang halaga nito. Hoy ikaw! Anong ginagawa mo? Masisira mo ang sasakyan. Biglang may dumating na tindera. Tiningnan niyang mabuti si Megan at ipinikit ang mga mata. Napakamahal ng sasakyan na ito. Kaya mo bang bayaran yan? Galit na galit si Megan. Tumayo siya at nilagay ang mga kamay sa bewang niya. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Paano mo malalaman na hindi namin ito kayang bayaran? Huwag mo kaming maliitin, okay? Nanunuya ang tindera. Matagal na akong nagtatrabaho dito. Sa katunayan, madali kong malalaman ang mga may kayang magbayad at ang mga hindi. Tingnan mo nga yung suot mo. Sa katunayan, hindi ka mukhang may kayang magbayad. Pupusta ako na medyo mura ang mga damit mo. Hindi na kay Mick si Megan. Noong general manager si Diane, nakakabili sila ng mga luxury items at magsusuot din sila ng branded na damit. Sa nakalipas na ilang taon, mas kaunti ang kanilang ginagastos. Kaya naman, mas murang damit lang ang kaya nilang bilhin. Habang sinasabi iyon, kahit ang kanyang mga kaibigan ay lumayo sa kanya at hinahamak siya kahit gaano pa sila kalapit noon. Anong problema sa damit ko? Kahit na hindi sila mahal. Kailangan ko lang magmukhang maganda kapag sinusuot ko sila. Sabihin mo, magkano ang kotse na ito? Ako, hindi, sandali lang. Kayang-kaya ng bayaw ko na bilhin ang sasakyan na ito. Galit na bulalas ni Megan kasabay ng nagngangalit na mga ngipin. Sinubukan niyang madaig at pinilit ang tindera na kumilos ng mas malakas. Life After Prison, Kabanata 135. Bayaw. Kumunat ang noo ng tindera. Nang makita niya si Severin, lumiwanag ang mga mata niya kanina, pumunta si Severin para bumili ng mga bagong damit sa isang international luxury branded shop. Sa kanyang hitsura at pananamit, agad siyang nagbago ng ugali na tila isang matagumpay na tao. Kumikislap ang mga mata ng tindera. Ay nako. Kaya may mayaman kang bayaw. Pagkatapos noon, nagbago agad ang ugali niya. Miss, may promo kami sa kotseng ito. Ang presyo ay $85,000. Humigit kumulang $1,500 na mas mura kaysa sa normal na presyo. First, $85,000 lang ito at maglakas loob kang sabihin na hindi ko ito kayang bayaran. Napakabulag mo. Mayabang na wika ni Megan dahil alam niyang nagbago na ang ugali ng tindera. Wow wow wow. Tingnan mo kung sino ito. Miss Diane at Miss Megan. Biglang lumapit ang isang napakataba na mayaman. Ang kanyang pangalan ay Rufus Chavez. Ngumiti siya.
Pinipirmahan ko ang papel doon at hindi ko nakitang dumating kayong dalawa. Mr. Rufus. Naging malungkot ang mukha ni Megan nang makitang siya iyon at medyo hindi nasisiyahang makita rin siya. Sinubukan ni Rufus na ligawan si Diane noong nakaraan. Gayunpaman, siya ay pangit at mataba din. Kailaman ay hindi siya nagustuhan ni Diane at kinasusuklaman din siya ni Megan. Kaya naman, ang mga kapatid na babae ay hindi kailanman nag-abala na makipag-usap sa kanya noong nakaraan. Nakangiting naglakad si Rufus. Hahaha. Miss Megan, naalala mo ako. Anong meron? Bibili ka ng kotse. Kaya mo bang bilhin ang kotseng ito? Wala ito sa iyong negosyo. Hindi ko kaya pero kaya ng bayaw ko. At saka, hindi lang isang kotse ang binibili namin. Bibili kami ng hindi bababa sa 3 kotse. Tuwang-tuwa si Megan habang naka-cross arms at inilagay sa harap ng kanyang dibdib. 3 sasakyan. Nagningning ang mga mata ng tindera nang malaman niyang 3 sasakyan ang bibilhin ni Megan. Direktang tumambad sa kanila si Rufus. Naniniwala ka ba talaga sa kalokohan niya? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Itong ginang dito ay si Miss Diane. 5 taon na ang nakalilipas, buntis siya at hindi pa nagpakasal sa sinuman. Pagkatapos ay pinalayas siya ng bahay. At ang babaeng ito ay ang kanyang kapatid na babae, si Miss Megan. Kakayanin naman siguro nila kung ito ay 5 taon na ang nakalipas bago pa man. Ngunit hindi na sila mahalaga sa kanilang pamilya. Malamang na nabubuhay ang parehong buhay ng karaniwang tao. Miss Diane Shanahan. Ang tindera ay matagal nang nagtatrabaho dito upang malaman ang 1 o 2. Kadalasan, ang mga mayayamang bata ay pumupunta para bumili ng kotse at siya ay nakikinig sa kanilang pag-uusap. Tama ka, kakalabas lang ng kanyang lalaki sa kulungan ilang araw na ang nakalipas. Sa tingin mo ba ay kayang bilhin ng isang tulad niya ang kotseng ito? Malamig na panunuyan ni Rufus. Pero mukhang mahal ang damit niya. Medyo umaasa pa ang tindera. Kung talagang bumili ng 3 kotse si Severin, tatanggap siya ng malaking komisyon at siya ang magiging nangungunang taga-benta para sa buwang ito. Iyon ay ang katapusan ng buwan, eksaktong oras upang maabot ang mga numero. First, pupusta ako na peke ang suot niya. Mukhang lang totoo. Mapang-asar na sabi ni Rufus. Malamang nandito lang sila para sumubok na magmaneho at gumamit ng dahilan para umalis mamaya. Iminumungkahi ko na ihinto mo ang pag-aaksayan ng iyong oras sa kanila. Teka, halos tanghalian na. Baka iniisip din nila na makakuha ng librerag pagkain dito. Hindi mo ba talaga alam?